Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig ng mundo kayo naroon. Ngayon po ay sasagot tayo ng isang tanong na ipinadala sa atin ng isa sa ating mga taga-subaybay. Ang kanya pong tanong ay ganito: Brother, baka po may oras kayo na sagutin ang aking katanungan tungkol sa Book of Revelation. Ano po ba ang pinagkaiba ng Mark of the Beast at Image of the Beast? Sa pagkakaalam ko po kasi ay pareho lang ito. Sana po ay mabigyang pansin po ninyo ang aking katanungan. Paumanhin po kung hindi ko po maibigay ang verse, nakalimutan ko po. Well, maraming salamat po sa inyong tanong, kapatid. Actually, ang verse po na tinutukoy ninyo ay nasa Revelation 13. Kung babasahin ninyo ang kabuuan ng Revelation 13 nung buong chapter na ito, mapapansin niyo po na dito sa chapter na ito ay mayroong dalawang klase ng hayop na tinutukoy. May hayop na umaahon sa dagat at may hayop na umahon sa lupa. Ito pong mga hayop na nabasa ninyo sa Revelation, yan po ay part ng prophetic vision na nakita ni Apostol Juan habang siya ay naka-exile sa isla ng Patmos. And since this is a prophetic vision, we should not understand it literally. This is symbolic. Sa Biblia, ang sinisimboluhan po ng hayop, ito po ay kumakatawan sa isang bansa o sa isang political power. Mababasa po natin ang meaning ng beast o ng hayop sa Daniel chapter 7 verse 17. Ang sabi po ganito: ang mga dakilang hayop na ito na apat ay apat na hari na magbabangon sa lupa. So ayun, yung hayop or beast ay lumalarawan sa hari o sa isang political power. Kasi noon wala pa namang presidente. Mga hari pa lang ang namamahala sa bawat bansa. So using this interpretation, alam na natin ngayon kung anong ibig sabihin ng hayop sa isang prophetic vision. They are political powers. So sino yung unang hayop? Pahapyawan lang natin saglit para mas maintindihan natin yung sagot dun sa tanong ng kapatid. Sino ba yung unang hayop? Kasi nga dalawang hayop. Yung unang hayop po, yan ay isang sistema na may dalawang klase ng kapangyarihan: religious and political power. Siya na yung pinakamakapangyarihan sa religion, siya pa yung pinakamakapangyarihan sa politika. So naghahari siya sa buong mundo, and at the same time ay nagpapasamba siya. Pinapasamba niya yung mga tao sa kanya. At alam nyo ba kung anong ginagawa ng hayop na ito doon sa mga tao na sumasamba sa Diyos? Yung mga tunay na sumasamba sa Diyos, pinapatay niya. Kasi gusto niya ang mga tao sumunod lang sa kanya ang aral nitong relihiyon na ito, iba sa aral na itinuturo ng Biblia. So kapag sumunod ka sa Biblia, patay ka sa kanya. Pinipersecute niya sila. Ginagamit niya yung kanyang political power para pahirapan at patayin itong mga taong ito na ayaw sumamba o sumunod sa kanya. So dahil sa ginagawa niyang ito, isinumpa siya ng Diyos. Alam niyo kung anong sumpa sa kanya? Pakinggan ninyo sa Revelation chapter 13 verse 10. Ang sabi, kung ang sino man ay sa pagkabihag, paroroon siya. Kung ang sino man ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamatay sa tabak. So, the destiny of this beast na mamamatay tao, since mamamatay tao siya at ginagamit niya yung tabak. Yung tabak, that's a symbol of government power. So, ginagamit niya itong power na ito para pumatay ng tao. So, ang sabi ng Biblia, ang sino mang pumapatay sa tabak ay dapat na mamatay sa tabak. So, ang tanong, nagkatotoo ba yung sumpa na yon? Yes. Sa katunayan, itong religious power na ito, well, sabihin ko na, kasi ilang beses na rin naman nating tinakil ito po ang Papa sa Roma. Dumating ang time na siya ay nawalan ng kapangyarihan, especially ng political power. Kasi tinanggalan siya ni Napoleon Bonaparte ng kapangyarihan Kung kilala ninyo si Napoleon Bonaparte, he is a French emperor na sinakop niya yung buong kontinente ng Europe. So way back 1798, naghari si Napoleon Bonaparte sa buong Europe at ipinaaresto niya ang Papa sa Roma. Kasi dati, nagkakaroon na ng revolusyon sa France yung mga tao nag-aalsa na sila sa gobyerno kasi ang gobyerno ibinibigay ang kapritsyo ng simbahan.
So ang mga tao naghihirap, sobrang kurap ng gobyerno nila. Tapos pinapapatay pa ng simbahan yung ayaw maging Katoliko. Marami sa France ayaw nang maging Katoliko nung mga panahon na yon. So nung sumiklab itong revolusyon at si Napoleon Bonaparte ay sumikat, nagkaroon ng mataas na posisyon hanggang sa siya ay naging isang emperor. So binigay niya yung kagustuhan ng mga tao na wasakin ang monarchy at ang simbahan sa bansang France. At nung sinakop nga niya ang buong Europe, sinalakay nila ang Roma at ipinaaresto niya sa kanyang general ang Papa sa Roma. So that's the time na ang Pope ay nawalan ng political power. Pero after more than 50 years, nai-reinstate din naman ang Pope sa kanyang pwesto sa Vatican. Ibinalik siya doon. Yun nga lang, nung naibalik siya, wala na siyang political power. Ang political power na lang niya is hanggang sa Vatican City na lang. Hindi na katulad ng dati na kahit ang mga hari, ang mga prinsipe, ang mga emperador is lumuluhod sa kanya, nung nai-reinstate siya, hindi na ganon. Actually, akala nga ng mga tao noon, hindi na yan babalik So, yun po yung sinasabi ng Biblia na sugat na nakakamatay. Fatal wound. Kasi muntik na siyang mamatay, muntik na siyang maglaho sa kasaysayan dahil sa kagagawan ni Napoleon Pero hindi siya naglaho dahil nagamit pa rin naman niya yung kanyang konting impluensya. So, ni-reinstate siya ng Italian government sa kanyang pwesto sa Vatican. So that's the meaning of the fatal wound na kanyang nakuha. Sugat na ikamamatay. Kumbaga nakakamatay yung sugat pero nabuhay siya, gumaling naman Mababasa po natin yan sa Revelation chapter 13 verse 3. Ang sabi po dito, ang isa sa mga ulo nito ay parang pinatay. Ngunit ang sugat nito na ikamamatay ay gumaling. At ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa halimaw. So nung time na natupad yung Revelation 13:10 na ang pumapatay sa tabak ay dapat mamatay sa tabak, that was the time na bumangon naman itong pangalawang hayop, itong pangalawang sugo ng diablo. Kumbaga reliever. Syempre masama ang lagay ng unang hayop, so kailangan may reliever na sumulpot. At ito nga yung second beast. Again, this is a political power. Kasi nga, di ba, tinalakay natin, a beast symbolize a political power. So, ito ay isa pa ring political power. Yun nga lang, hindi po siya nagpapasamba sa tao. Hindi siya katulad ng unang beast na pinasasamba niya yung mga tao sa kanya. Pero itong isang ito, mas more on command siya. Mas more on political power siya. Pero meron din naman siyang religious power kasi nga 'di ba ang nakalagay, ibinigay ng unang hayop ang kanyang authority sa pangalawang hayop. So the entire authority, both religious and political power, na ipasa dito sa pangalawang hayop. Yun nga lang, hindi ginamit nung pangalawang hayop yung religious authority niya para pasambahin ang mga tao sa kanya. So papaano niya ginamit yung kanyang religious power? Ginamit niya yon para pasambahin ang mga tao doon sa unang hayop, para ibalik sila doon. Kasi nga 'di ba nawala nga yung kanyang popularity during the time of Napoleon. And number 2, ginamit niya yung kanyang religious authority para magpakita ng milagro sa mga tao, para pahangain ang mga tao sa pamamagitan ng mga himala. Nagpe-perform siya ng signs and wonders, ng pagpapagaling, nagpapalabas siya ng mga diablo, iba't ibang klase ng milagro na talaga namang nagpapahanga sa mga tao. So ang tanong, papaano naman niya ginamit yung kanyang political power? Ang sabi sa Biblia sa chapter 13 verse 14, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroong sugat ng tabak at nabuhay. So habang nililin lang niya yung mga tao doon sa kanya mga signs and wonders, inuutusan niya ang mga tao na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na nasugatan nung first beast. So may napansin ba kayo dito mga kababayan? May napansin kayo? The second beast is exercising a republican form of government. Bakit natin nasabing republican government? Kasi alam nyo, ang isang republican government, hindi naman yung presidente o yung hari ang gumagawa ng batas 'di ba?
Bawa dito sa Pilipinas, we are a republican form of government, but the president is not the one who's making the law. Ang gumagawa ng mga batas ay yung mga representatives ng mga tao, yung taong bayan. So, yung taong bayan, naghalal sila ng kanilang mga representatives o yung tinatawag na congressman. So, what we mean is that in a republican form of government, ang gumagawa ng batas ay mga tao using their congressmen or their representatives. Kaya meron tayong tinatawag na House of Representatives eh. Ang sabi nga dito sa ChatGPT, ang republican type of government ay isang anyo ng pamahalaan kung saan ang kapangyarihan ay nagmumula sa mga mamamayan at isinasagawa sa pamamagitan ng mga halal na kinatawan. Ang mga pinuno ay inihahalal ng mga tao o ng kanilang mga kinatawan. So kung babalikan ninyo yung talata na binasa natin kanina, ang sabi niya, sinasabi niya sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroong sugat ng tabak at nabuhay. So hindi siya ang gagawa. Ang inuutusan niyang gumawa ay ang mga tao. Kasi yung mga tao ang siyang gumagawa ng patakaran. They are the one who's creating the law through the representatives. So this one is a clear indication of a republican system. Nakuha niyo yung punto, mga kapatid? So ang tanong, ano ba itong image of the beast? Simple lang. Pag sinabing image of the beast, sa Tagalog, larawan ng hayop. Diba? Larawan ng hayop o kamukha ng hayop, kapareho ng hayop. Yun ang ibig sabihin ng image of the beast. Kapareho ng hayop, kalarawan ng hayop. Let's say for example, ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi sa Biblia, si Kristo ay larawan ng Diyos. Bakit larawan ng Diyos? Kasi taglay ni Kristo ang mga katangian ng Ama sa Langit. Kung ang Ama sa Langit ay Diyos, Diyos din siya. Kung ang Ama sa Langit ay makapangyarihan, makapangyarihan din siya. Kung ang Ama sa Langit ay banal, banal din siya. So yan pong ibig sabihin ng larawan. Kaya kapag sinabing larawan ng hayop, ito'y isang entity na nagtataglay ng mga katangian ng unang hayop. Tama? So ano-ano ba yung katangian ng hayop na yon na nasugatan? Nabanggit natin kanina, meron siyang dual power, religious and political power. At pangalawa, malupit. Malupit siya. Pumapatay siya ng mga tunay na lingkod ng Diyos. So pag sinabing gumawa kayo ng larawan ng hayop, ito'y pagbubuo ng isang sistema na katulad ng umiiral nung unang panahon. Isang sistema ng pinaghalong religious and political power na maghahari sa mundo tulad ng dati. At malupit din sa mga tunay na sumasamba sa Diyos. So isa siyang sistemang ayaw sa Diyos, ayaw sa salita ng Diyos. And this system will be formed with the help of people's representative or yung legislature. So ito po'y isang batas. Isang batas na ginawa ng House of Representatives at Senado na nagtatakda na buwagin ang pader na naghihiwalay sa pagitan ng relihiyon at sa politika. No more separation of church and state. Yan po ang ibig sabihin ng image of the beast, mga kababayan. At yan ay uumpisahan doon sa bansa nung pangalawang hayop. Doon sa kanyang bansa, doon yan mag-uumpisa. Doon yan bubuuin, and then susundan na lang yan ng mga ibang mga bansa. Kasi itong second beast na yan, yung pangalawang hayop, that is a superpower na bansa na talaga namang sinusundan, ini-imitate, ginagaya ng ibang mga bansa. So kapag nabuwag na ang pader sa pagitan ng relihiyon at ng politika, kapag meron ng batas na nagdudugtong sa relihiyon at sa politika, ano kasunod? I-enforce na yan ng pangalawang hayop. Kumbaga siya ang magbibigay ng buhay, he will execute the law. Magbibigay buhay meaning i-enforce, pagaganahin. So pagaganahin niya yung batas at sino mang hindi susunod yan ay papatayin. Ang sabi sa Revelation 13:15, at siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. So by means of this image of the beast, mare-revive yung power ng unang hayop na nawala dahil kay Napoleon.
Kumbaga, yung unang hayop na nasugatan ng deadly wound is magkakaroon uli ng dati niyang image. Babalik ulit yung kanyang image sa mga huling panahon with same power, religious and political. At pasasambahin uli lahat ng tao sa kanya tulad ng dati. At ang sino mang hindi sumamba, again, papatayin sila. So kung ikaw ay tunay na sumasamba sa Diyos, hindi ka sasamba dito sa hayop na ito kasi idolatry yun. Ang sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. So hindi pwede na sumasamba ka sa Diyos, sumasamba ka pa rin dito sa image of the beast. Nagpapasailalim ka pa rin dyan. Yun nga lang, kapag hindi ka nagpasailalim dyan, buhay mo ang magiging kapalit. So yun ang magiging pinakahuling pagsubok na darating sa mga lingkod ng Diyos sa huling araw. And halimbawa, kung ikaw naman ay nagdesisyon na magpasakop dyan sa batas na yan, sumamba ka dun sa hayop na yon. Ang sabi, bibigyan ka ngayon ng tatak. You will receive a mark. Yun po yung tinatawag na mark of the beast. Itong mark of the beast ang magsisilbing palatandaan na ikaw ay under or worshipper nitong image na ito. So ang tanong, ano ba yung mark of the beast? Yun po yung kanyang aral. Diba? Religious power nga siya eh. So pag religious power, meron siyang doktrina, meron siyang mga aral. Ang palatandaan na ikaw ay sumusunod sa religious power na ito is kung ikaw ay sumusunod sa kanyang aral o sa kanyang doktrina. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Marcos 7:7, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. So para magkaroon ng kabuluhan ang pagsamba sa Panginoong Hesus, dapat susunod ka dun sa kanyang aral, dun sa kanyang mga utos. Meaning, ang pagsunod sa utos at ang pagsunod sa aral ay palatandaan na ikaw ay sumasamba dun sa sinusunod mo. Nakuha nyo mga kapatid? So itong mark of the beast, this is the doctrine of the beast, yung kanyang aral. Yun ang palatandaan na ikaw ay under niya. So nabanggit natin kanina na itong beast na ito, yung first beast, na may-ari ng image of the beast, ito po yung kapangyarihang naghahari dyan sa Vatican. Siya yung tinanggalan ni Napoleon ng kapangyarihang politikal at siya din yung dating nagpapapatay sa mga taong ayaw sumunod sa kanyang aral. Alam nyo, sa totoo lang, kung babalikan ninyong kasaysayan, milyon-milyong mga protestante at mga taong hindi naging katoliko ang ipinapatay nitong kapangyarihan na ito o nitong authority na ito during the Dark Ages. Kung hindi nga sinakop ni Napoleon Bonaparte ang Europe, hindi mapipigilan yung pagpatay na yan eh. Aralin ninyo, nasa world history yan. Ngayon, para malaman natin kung ano yung mark of the beast or ano yung doktrina na itatatak niya doon sa mga sasamba sa kanya, sino tatanungin natin? Siyempre, ang tatanungin natin siya. Let's ask the beast, what is the mark of the beast? Diba? Ang tatanungin natin yung beast mismo kasi siya yung may-ari ng marka eh. So tanungin natin yung beast, ano ba yung kanyang aral tungkol sa kanyang authority? Na kapag under ka ng authority niya, ibig sabihin sumusunod ka sa doktrinang ito. Pakinggan ninyo. Ito po'y aklat ng Katoliko. Ano sabi niya dito? Sa isang aklat na pinamagatang Plain Talk About the Protestantism of Today, from the French of Monseigneur Segur. So isang paring Pranses ang nagsulat nito. Ang sabi niya dito, mga kababayan, it was the Catholic Church which, by the authority of Jesus Christ, has transferred this rest to the Sunday in remembrance of the resurrection of our Lord. Thus, the observance of Sunday by the Protestant is an homage they pay in spite of themselves to the authority of the church. Nakita nyo mga kababayan? Yun daw ginagawa ng mga protestante na pangingili ng linggo o pagsamba sa araw ng linggo. Yan ay homage nila o tanda ng kanilang pagkilala sa authority ng Iglesia Katolika. Nakita nyo? Dito naman sa opisyal na pahayagan ng Simbahang Katoliko, Our Sunday Visitor, ang sabi po ay ganito: but the Protestant mind does not seem to realize that in accepting the Bible, in observing the Sunday, in keeping Christmas and Easter,
they are accepting the authority of the spokesman for the church, the Pope. Nakita nyo, mga kababayan? Ito hindi invento ito. Ang Iglesia Katolika mismong umaamin ito, dokumentado ito, mga kababayan, na sinasabi nila na ang tanda ng kanilang authority ay yung ginawa nilang paglilipat ng sanctity ng Sabbath day o ng ikapitong araw papunta sa araw ng linggo. Yan yung tatak na sinasabi nila na authority nila, yung mark of their authority, mga kababayan. Dito naman sa isang aklat katoliko pa rin, Convert's Catechism of Catholic Doctrine na isinulat ni Reverend Peter Geierman. Ito, mga dokumentadong ebidensya, mga kababayan, hindi ko po invento ito. Ano sabi dito sa aklat na ito? Ang sabi niya, what is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Why did the Catholic Church substituted Sunday for Saturday? The Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday and the Holy Ghost descended upon the Apostle on a Sunday. By what authority did the Church substituted Sunday for Saturday? The Church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of the divine power which Jesus Christ bestowed upon her. Nakita niyo, mga kapatid? So ano ibig sabihin nito? Kung ang Sabat ay palatandaan ng authority ng Diyos sa kanyang bayan, yun namang pangingili ng linggo ang palatandaan naman ng authority ng Papa. Yan ang pinakapalatandaan na meron silang kakayahan na baguhin ang utos ng Diyos. Ito pa isang patunay. Pakinggan ninyo dito sa isang aklat na isinulat ng paring Katoliko Henry Tuberville, An Abridgment of the Christian Doctrine. Page 58 po ito. How prove you that the Church hath power to command feast and holiday? Answer, by the very act of changing the Sabbath into Sunday, which Protestants allow of, and therefore they fondly contradict themselves by keeping Sunday strictly and breaking most of their feast commanded by the same Church. How prove you that? Answer, because by keeping Sunday, they acknowledge the church power to ordain feast and to command them under sin, and by not keeping the rest by her commanded, they again deny, in fact, the same power. Ayan, ang liwanag. Ang palatandaan ng kanyang authority ay ang pangingili ng araw ng linggo. Sabi nga ni Pope John Paul II, kung matatandaan ninyo, sabi niya, sa encyclical letter na pinalabas ni Pope John Paul II, ang pamagat is Des Domini, Sunday is a day which is at the very heart of the Christian life. So ang sabi dun sa binasa natin kanina, yung mga protestante na nagsasabing biblical daw sila, pero ang ipinapangili naman ay linggo imbis na Sabat or Sabado, guilty kayo sa kasalanan kasi ang sinusunod ninyo aral ng simbahan at hindi aral ng Biblia, pero sabi ninyo biblical kayo. So hindi tayong nag-imbento niyan, yan ay sabi ng mismong dokumento ng simbahang Katoliko, ng opisyal na dokumento nila. So that is the mark of the beast. So paano natin nasabi na yung pangingili ng linggo ang mark of the beast? Ito, sagutin natin yung tanong, sino ba yung pangalawang hayop? So alam na natin kung sino yung unang hayop. Who is the second beast naman? Maraming beses ko na pong tinalakay yan. Meron tayong isang episode tungkol dito na doon sinabi natin na ang second beast na ito ay walang iba kundi ang Estados Unidos ng Amerika, ang US. Ang US na isang Republican na bansa na umusbong noong 1798. Noong 1798, yun po yung year kung kailan ipinaaresto ni Napoleon ang Papa sa Roma. That was the time na umusbong din ang Amerika sa kasaysayan. Wala na pong ibang superpower na isinilang nung taon na yon kundi ang Amerika. Kaya kung mapapansin ninyo hanggang sa ngayon, di ba? Ang Papa sa Roma at ang Amerika ngayon is magkasanggang dikit. Sanggang dikit sila. Isang superpower sa relihiyon, isang superpower sa politika. Ang Estados Unidos ay pugad ng mga protestanting mahilig sa milagro, sa mga himala. Sa katunayan, dyan galing yung mga milagro ng mga evangelical at mga born again ngayon. Nandyan ang sentro ng mga healing and miracle crusade na ginaya lang naman ng mga pastor dito sa Pilipinas. Yung mga biglang bumubulagta,
yung mga hinihipan yung members tapos bubulagta o kaya gagaling sa sakit nila. Diyan galing yan, kinopya lang naman sa Amerika yan eh. So ang US, meron din siyang religious and political power. Religious kasi yan ang lungga ng mga protestante, ng mga evangelical na nagpe-perform ng iba't ibang mga mirakulo. Pero kahit hindi sila Katoliko, if you will notice, they are very close with the Pope of Rome, with the Catholic hierarchy. In fact, eto sabi ni Donald Trump, pakinggan ninyo siya. Catholics are an important part of the American story. America has been strengthened by hardworking Catholics. From New York to California, the Catholic story is truly unique, and it's a great story. From marching for civil rights to educating millions of children, serving the poor, and helping define the pro-life movement, clergy and lay Catholics across the country have made countless contributions to the American success and the American success story. Washington politicians have been hostile to the church, they have been hostile to Catholics, they have been hostile to the members of Catholicism. My administration will stand side by side with the American Catholics to promote the values we all share as Christians and Americans. God bless you. God bless the United States of America. We will make America great again. Nakita nyo? So, ang Amerika ay lungga ng protestantismo pero napaka-close sa Papa sa Roma. At alam nyo ba, kahit ang mga religion sa Amerika ay mga protestante, ano ginawa ng mga religion na to? Giniba nila yung pader na nagpapahiwalay sa mga protestante at sa Katoliko. Because during the time na pinapatay ng simbahang Katoliko ang mga protestante sa Europa, nagpunta sila ng Amerika para makaligtas sila, mailigtas nila yung kanilang buhay. And yet, that was the time na galit ang mga protestante sa mga Katoliko. Ang sabi nila, walang Katolikong makakatungtong dito sa Amerika. Yan ang sabi nila nung panahon na yon. So ngayon, sa ating panahon, ginigiba na yung pader na yan. Yung enmity o yung sigalot sa pagitan ng dalawang relihiyon na ito, ginigiba na yan. In fact, hindi na sila tinatawag na protestante. Hindi na sila nagpapatawag na protestante. Ang tawag sa kanila, evangelical na. So, inalis nila yung kanilang identity. Ito, pakinggan ninyo ha. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I said, thank you, Lord. Come on, let's give the Lord praise tonight. Hallelujah. So would you welcome Tony Palmer to this platform? Bishop, thank you, sir. Bless you. Yes, sir. And he said, and I give them the glory, pragmatic reason, so that they may be one. It's the glory that glues us together, not the doctrines. Maybe now we're all Catholics again. But we are reformed. We're Catholic in the universal sense. We are not protesting the doctrine of salvation by the Catholic Church anymore. We now preach the same gospel. The protest is over. The protest is over. Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian, but I am not speaking English. Oh, Father. Father, we answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ. So, nakita nyo? So, wala ng protestante, pinalitan na nila ng evangelical yung kanilang identity. Meaning, tapos na ang panahon ng pagpoprotesta sa Iglesia Katolika. Nasa iisang katawan na, both Catholic and Evangelicals. Kaya ang gobyerno ng Amerika ay in harmony na ng simbahang Katoliko. So eto ngayon mga kababayan, alam nyo ba na kapag nanalo si Trump sa pwesto, isa sa mga plataforma niya ay ibalik ang gobyerno ng Amerika sa guide ng religion? Eto, pakinggan ninyo.
Welcome back to America Decides. Some of former President Trump's closest allies are planning to infuse, quote, Christian nationalism and their ideas into that administration if, in fact, the former president secures a second term. Christian Visibility Day. They want to tear down crosses, but no one will be touching the cross of Christ under the Trump administration. I swear to you. I say it proudly, we should be Christian nationalists. The church is supposed to direct the government, and I'm tired of this separation of church and state junk. Welcome to the end of democracy. We're here to overthrow it completely. We didn't get all the way there on January 6th, but we will endeavor to get rid of it and replace it with this right here. That was a cross he was holding. The idea, the will of voters is irrelevant. It is not Joe Biden that rules this country. Jesus Christ is the king of everything in the world. Christ is king! Christ is king! Christ is king! When we take power, they need to be given the death penalty. And these people that are suppressing the name Christ and suppressing Christianity, they must be absolutely annihilated when we take power. Yun po ang rason kung bakit si Trump ay suportado ng mga relihiyon dyan sa Amerika, especially ng mga evangelicals. Dahil plano nga ni Trump na papasukin ang mga relihiyon sa gobyerno, yung tinatawag niyang Christian nationalism. Sa ilalim ng Christian nationalism, magkakaroon ng impluensya ang relihiyon, especially ang mga evangelicals, sa pagbuo ng mga batas at sa patakaran ng gobyerno. Ako, mga kababayan, hindi ko sinasabi na masamang tao si Trump o ako man ay tutol na siya'y umupo sa pwesto kasi wala naman tayong karapatang tumutol. Pilipino tayo, hindi tayo botante sa Amerika. Pero gusto ko pong ipakita sa inyo na unti-unting natutupad ang propesiya sa mga entity na dapat nitong katuparan, especially yung pagbubuo ng image of the beast, yung pagsasanib ng relihiyon at estado. At isa sa mga plataforma ni Trump kapag nangyari na ito is yung tinatawag na Project 2025. Project 2025 or mas kilala bilang Mandate to Leadership. Pag sinabing mandate, meaning responsibilidad. Mandate to leadership, responsibilidad para sa gobyerno. Isa sa mga responsibilidad ng gobyerno ay ibalik ang araw ng linggo sa batas para maging kapahingahan ng buong bansa. Kumbaga, National Day of Rest. Ito, basahin natin dun sa dokumento ng 2025 project, ano? Sabbath rest. God ordained the Sabbath as a day of rest, and until very recently, the Judeo-Christian tradition sought to honor that mandate by moral and legal regulation of work on that day. Congress should encourage communal rest by amending the Fair Labor Standards Act to require that workers be paid time and a half for hours worked on the Sabbath. That day would default to Sunday. Nakita nyo? Ito mga kababayan, hindi imbento ito dokumentado lahat ito. Yung prophecy na binabasa-basa lang natin sa Biblia, ito na, nagkakatotoo na. Ayan hindi tayo nag-imbento dyan. You can search it on web. Sasabihin na naman ng iba, mali ka, hindi yan ang kahulugan yan. E paano sasabihin mo na hindi yan ang kahulugan yan? Ito na nga natutupad na nga at isang araw, magigising na lang tayo na magkasanib na ang relihiyon at ang politika. Isa pang indikasyon yan, alam nyo ba sa US, ibinabalik na yung 10 utos sa lahat ng mga eskwelahan sa Amerika. Dati ang 10 utos makikita mo lang sa simbahan Pero ngayon, nilalakad sa gobyerno ng Amerika na gusto nilang ipatupad ang 10 utos or ilagay ang 10 utos sa mga eskwelahan. Tanong, tutol ba ako sa 10 utos? Ayoko ba ng 10 utos? Hindi ganon. Pero kasi, yung 10 utos na nakalagay dyan, alam naman natin na hindi naman yan yung 10 utos ng Biblia. Diba? O, tingnan ninyo yung 10 utos ng Katoliko na nasa simbahan. Yung bang nakasulat doon, 10 utos ng Biblia? Hindi. So itong ganitong 10 utos na nababasa nyo dyan sa simbahan, yan din yung ipapaskil dito sa mga eskwelahan na to. So sasabihin nila, mabuti nga yan, binabalik ang 10 utos sa mga eskwelahan tsaka sa mga pampublikong mga establishment So ano pang tutol mo doon? Di ako tutol doon. But the problem is that the kind of this 10 commandment is not the biblical 10 commandments. Hindi yan yung nasa Biblia. In fact, walang nakalagay dyan na bawal kang sumamba sa kahoy at sa bato. At nakalagay din dyan ang ipapangilin mo linggo, hindi Sabat o Sabado. Kasi dapat Sabado kasi ano ba nakalagay? Remember the 7th day to keep it holy.
So yung bang 7th day ay linggo? No. Sunday is the first day of the week. And what is the 7th day of the week? Saturday. So entonces, ang Sabat ay Sabado. So kapag ang relihiyon ay pumasok na sa politika, linggo na ang pangilin. Hindi yung tamang pangilin na sinasabi sa Biblia. So, dyan po papasok yung tinatawag nating mark of the beast o yung pagpapatupad ng doktrina ng simbahan na mali pero dadalhin nila sa gobyerno, gagawin nilang batas. And if you are acknowledging the unity of the church and state, you should follow that law. Yun ang palatandaan na ikaw ay under nitong image of the beast. Yung pagsunod mo doon sa mark of the beast, which is yung pangingilin ng linggo na gagawing batas sa huling araw. Dear friends, on 3rd of March, we celebrate the European Day for a Work-Free Sunday. Sunday is a day dedicated to family, but also to a holy mass. It's a treasured time of relaxation and quiet during the full work rush. For us Christians, Sunday is the Lord's Day. For those who are not Christians, it also bears an important feature of a common day of rest. I look forward to one day when free Sundays will become in the entire EU reality. Dear friends, as a long-term sponsor of the European Sunday Alliance, I'm proud to support the goal of ensuring the work-free Sunday. A synchronized week time of rest is very important in our fast-paced world. The work culture of modern society doesn't leave enough of time to enjoy with our loved ones. As a member of the Committee on Employment and Social Matters, I repeatedly call on better work-life balance and more quality time offline, time spent with family and friends. Therefore, on the occasion of the European Day for Work-Free Sunday, I encourage all stakeholders to jointly continue our efforts to turn the idea of a synchronized day of rest into reality. It is essential for well-being of all citizens and better functioning societies. At yan, tinalakay na natin yan sa ating mga nakarang episode. So you can just review that. Nasa taas po ang link. So I think nasagot na natin yung tanong ng kapatid, ano. Again, magkaiba po ang mark of the beast at ang image of the beast. Ang image of the beast ay isang sistema na iiral sa mundo kung saan ang reliyon at ang politika ay magkahalo na. At yung Antikristo sa Roma ang maghahari dyan dahil siya yung beast, siya yung first beast na tinutukoy dun sa chapter 13, yung unang hayop. And ang mark of the beast naman ay tumutukoy sa aral nitong Antikristo na ito na magsisilbing palatandaan na ikaw ay nagpapasakop sa kanya. And that is the doctrine of Sunday worship ayon mismo sa mga dokumento ng simbahan. At yan ay mag-uumpisa sa Amerika, dun sa nilalarawan ng pangalawang hayop. Sunod-sunod na rin yan sa mga bansa. Kasi, syempre, ang Amerika, yan ang model country. Yan ang leader pagdating sa world community, di ba? Sa international community. So, I believe that once this law has been promulgated in the United States of America, other countries would follow, like the Philippines, especially if those countries are under the Catholic churches. So, yun po ang dapat nating antabayanan. Kaya tayo, tumatalakay din tayo ng politics dito sa ating channel. Nag-aaral din tayo ng history ng politics dahil sumusubaybay tayo sa katuparan ng mga prophecy. We are following the prophecy by observing what is happening to our environment. So hanggang dito na lang mga kapatid ang ating pagtalakay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muling episode po, and to God be the glory.